Sa mapagpalang araw po sa inyo pong lahat. Ngayon po ay April 7, 2025, Lunes ng ikalimang linggo sa 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Daniel, chapter 13, verses 41 to 62. Noong mga araw na iyon, ang mga tao ay nagkaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito, malakas at umiiyak na sinabi ni Susana, "Diyos na walang hanggan, nalalaman mo po ang lahat ng lihim at nakikita ko ang lahat ng bagay bago pa mangyari. Alam mo pong walang katotohanan ang ibinibintang nila sa akin. Hindi ko ginagawa kailanman ang ipinararatang nila sa akin. Bakit ako kailangang mamatay?" Dininig ng Diyos ang kanyang dalangin. Nang si Susana ay dinadala na sa pagpapatayan sa kanya, isang binatang nagngangalang Daniel ang malakas na tumutol. "Ayokong mapabilang sa magbububo ng dugo ng babaeng ito," sabi niya. Tinanong siya ng mga tao, "Anong ibig mong sabihin, binata?" Lumapit sa unahan ng binata at nagpatuloy ng pagsasalita. "Mga Israelita, hangal ba kayo at hinatulan ninyo ang babaeng ito nang di muna sinisiyasat at maingat na sinasaliksik ang katotohanan? Kailangang ulitin ng paglilitis. Walang katotohanan ang katibayang inilahad ng dalawang iyan." Nagdudumaling bumalik ang mga tao. Sinabi ng mga pinuno, "Daniel, yamang binigyan ka ng Diyos ng karunungan gaya ng sa isang matanda. Halika at sumama ka sa amin sa paghatol sa usaping ito." Pagkatapos nagsalita si Daniel, "Paglayuin ninyo ang dalawang hukom at magkahiwalay ko silang sisiyasatin." Nang mapaglayo na sila, tinawag ni Daniel ang isa at sinabi, "Matandang walang pinagkatandaan, inilalantad ka ng maraming kasalanang ginawa mo. Hindi makatarungan ang mga hatol na iginagawad mo. Pinarurusahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya ang talagang nagkasala. Di ba sinabi ng Diyos, huwag ninyong parurusahan ng kamatayan ang walang sala? Kung talagang nakita mo ang ipinararatang mo sa babaeng ito, sabihin mo sa amin, sa ilalim ng anong puno sila nagtatalik ng matutok ninyo?" Sumagot siya, "Sa ilalim ng punong hati." Sinabi ni Daniel, "Gayon, buhay mo ang kapalit ng iyong sagot, pagkat ibinigay na ng Diyos sa kanyang anghel ang parusa mo at hahatiin ka sa dalawa." Inilayo siya roon at ipinatawag ang kanyang kasama. Paglapit nito, sinabi ni Daniel, "Ikaw naman, anak ni Kanaan, hindi ka tunay na Hudyo. Binihag ng alindog ng babae ang iyong isip at inalipin ng kahalayan ang iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa kababaihan ng Israel. Tinatakot mo sila para pagbigyan ng iyong kahalayan. Subalit narito ang isang babae ng Huda na hindi natakot sa iyong kaimbihan. Sabihin mo, sa ilalim ng anong puno ninyo nakita ang inyong pinagbibintangan?" At sumagot ang matanda, "Sa ilalim ng punong putol." Gayon, pakli naman ni Daniel, "Buhay mo ang katumbas ng kasinungalingang ito, pagkat naghihintay na ang anghel ng Diyos upang putulin ka sa pamamagitan ng tabak." Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat na nakasaksi at nagpuri sila sa Diyos, sapagkat inililigtas niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Binalingan nila ang dalawang hukom matapos patunayan ni Daniel na sila'y nagsisinungaling at nanumpa ng di totoo. Hinatulan silang mamatay. Ayon sa kautusan ni Moises
ang nagparatang ng di totoo ay siyang lalapatan ng parusang nakatakda sa kasalanang ipinaratang niya. Naligtas nga sa kamatayan ang isang taong walang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ang aking pong binasa ay ang maikling version ng pahayag mula kay Propeta Daniel. Konting background, si Susana, yung binabanggit na babae na hinatulan ng kamatayan dito, ay dahil dun sa dalawang hukom. Sila ay may posisyon sa Israel o sa komunidad, pero sila po ay nagkaroon ng matinding pagnanasa. Yung kahalayan kay Susana, nang ito ay maabutan nila o makita nila na naliligo. Doon ay pinagtangkaan nilang pagsamantalahan o gahasain tinatakot nila si Susana na pagbigyan sila, dahil pag hindi pinagbigyan ay isusumbong sila at gagawan nga ng kwento. At nanaig at nanatili si Susana na mas nanaisin pa niyang mamatay kaysa ang pumayag sa kagustuhan nitong dalawang hukom na ito. Kung kaya't itinuloy ng dalawa na siya ay paratangan ng pakikiapid. Ito po, at dahil nga kay Daniel, kay Propeta Daniel, na buong tapang din na nagsalita para mailigtas sa kamatayan nitong babae na wala naman talagang kasalanan. At nanaig po ang katotohanan. Lumabas ang katotohanan at nailigtas po si Susana. Napakagandang inspirasyon, lalo pa sa panahon natin ngayon na talagang maraming fake news. Marami ang seemingly, dahil sila ay may katungkulan sa lipunan, napakadaling mapaniwala ng ibang mga tao na sa mga ginagawa nilang mga kwento-kwento o mga kasinungalingan. Kaya napakaganda po na katulad ni Daniel, lagi tayong magdasal. Pag nilayan natin, huwag tayong palahusga. Ang dami kasing judgmental, lalo pa sa social media, na sa bawat post ng iba ay nagja-jump into conclusion agad na para bang alam na nila yung katotohanan at kilalang kilala na kung sino ang nagsisinungaling at sino ang gumagawa ng kwento nang wala munang mga verification. Kaya pinagdadasalan natin muna dahil ang gulo-gulo na ng ating pong lipunan, nalilito na nga tayo, hindi na natin alam kung sino ang nagsasabi ng totoo at kung ano ang katotohanan dahil sa patong-patong ng mga kasinungalingan at mismong mga nasa katungkulan ang nagpapasimula at nagpapalaganap ng mga fake news. At meron din, sa kasawiang palad, meron din mga eksperto na gumagamit din ng social media, yung mga fake accounts para lamang magpalaganap ng kasinungalingan. Tandaan natin, isang araw, meron pong magsasalita, isang araw ay lilitaw din ang kasinungalingan na ginagawa natin at mananaig pa rin ang katotohanan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong pong lahat.